ito, pakinggan natin si Malutikia tungkol sa kanyang sasabihin dyan. Ayan. Naniniwala ba sila kay Vice President? Yung mga linalabas na ibinay mo si Inday, naniniwala ba sila? To a certain degree, they speak against it. So, ang tingin ko, again, babalik tayo. Hindi si VP ang nasa balota sa 2025. So, kung aatake ka ngayon in the hope na you will gain for 2028, it's a very wrong strategy. It's too early and people haven't decided yet on who will be the candidate for 2028. Hindi, tsaka ini-expose mo lang yung sarili mo. Na as early as now, binabanatan mo na yung mga Duterte. Hindi naman sila tatakbo sa 2025, 2028, ang tagal-tagal pa nun. So ngayon, yung mga politiko na nagpapakita ng interest para sa 2028 as early as now, nilabas na nila yung kanilang baraha. Pinakita na nila yung kanilang baraha. Meron lang silang, kumbaga meron lang silang 2 pairs. Si Inday, din niya nilalabas yung baraha niya kasi quadro alas yun eh. Now, if after 2025, you have to cross 2025 because you do not know if this administration can put together a coalition and win. Now, if they do not win, that changes everything in 2025, right? There'll be a new opposition. There'll be new coalition. In the scheme of things, si VP Inday has not said, I am running. So what is there to, bakit mo ako babardagulan kung wala naman akong intensyon? So itong mga maaaga, makikita mo kung saan nanggagaling. Kasi hindi umaangat sa ratings. Ngayon, kaya mo bang umangat? Paano mo i-compare? Ang harsh mo naman, Malutikia. Sobrang harsh mo naman. Paano sila aangat sa rating? Ang bibigat nila, ang lalaki ng tiyan nila eh. Parang si Boss Dada lang yan. Nagtimbang ako kahapon, mga boss. Pagtingin ko sa timbangan, 147 kilos. So pag kinonvert mo yun, mga 328 pounds yun. Dati lang akong 310. Tapos nung napatingin sa akin yung PT, sabi niya, Boss Dada, sira yung timbangan. Sinakal ko. Sabi ko, paano sira? Kanina pa ako akyat panaog dyan sa timbangan na yan. Hindi nagbabago, ganun at ganun pa rin, buwisit ka. So, yun yung sinasabi ko, paano aangat sa survey mga yan? Ang lalaki ng mga tiyan, ang dami ng kinain na pera ng mga yan eh. Pero ang sarili mo kay VP Inday, hindi nga siya kandidato sa balota. Ma'am, ano po ang inyong assessment doon sa mga pagtatanong sa issue ng confidential funds sa Office of the Vice President? Many are saying na yan daw po, ma'am, ay isang malaking halimbawa ng ad hominem attack laban kay VP Sara. Tama ka dyan, MJ, no? Pinakinggan ko ang budget kasi ang budget, ang every year, yan ang pinapasa ng Kongreso, nandiyan ang prioridad ng pamahalaan. No, napaka-importanteng batas na pinapasa ng 19th Congress ang budget. Sa pakikinig ko, klarado naman ang mga explanation ni Vice President Duterte from the committee to the plenary. Ang hindi ko lang naiintindihan, bakit iniiba ang framing ng mga tanong. Kunyari, malaking bagay na sinabi yung halaga, malaking bagay na dapat may understanding ka sa proseso ng budget. Pangatlo, malaking bagay na i-correct na hindi 11 days. Kung nakita niyo yon, yung discussion na yon between Congresswoman Kimbo at saka yung isang makabayan representative, parang nagulat pa eh. Parang binitin at parang sinabi, alam niyo ba po na 11 days yon? Again, we appeal to the records and I'm very happy that Congressman Lagman, a former DBM official, actually cleared everything at pinakita yung SARO. I mean, when you say transparency, accountability, pinakita yung SARO. Klarado na sinabi ng minorya na oo, galing ito sa contingency at oo, ang paggamit nasa
pamahalaan ng confidential. Alam mo, ang isa pang nakakatuwa doon, sana naintindihan ng taong bayan, ang budget process, 4 na phases yan eh. Hindi porke nag-request ka, ibigay yun. At hindi porke ibinigay sa'yo, mai-implement mo. Alam mo, ang problema natin na malaki is the underutilization of the budget. Nagpadala pa nga si DBM Secretary na notice to all agencies na bilisan nyo kasi third quarter na. At pag hindi inaibaba ang pondo ng bayan, hindi nararamdaman ang gobyerno. Kaya kailangan mong ibaba lahat yan. At natutuwa ako dahil napaka-open nung discussion kanina at napaka-klaro na walang pagnanakaw, walang ibinulsa, at walang korupsyon na nangyari. Bakit na-implement ng 19 days? Kasi may PAPC ang Office of the Vice President, plinano. Di ba nakita natin ng pag-release, hindi ko nga masabing kung legal o illegal yung pag-release nung request niya kay DBM Secretary. Pero hindi niya yung kinonfront. Sinabi niya, oo, yan ang request ko. Oo, ito lang ang binigay sa akin. Di ba tama yung pag-disburse ng pera? So nung sumablay sila doon, anong sunod na move nila? Sinilip naman yung kanyang confidential fund nung siya ay mayor pa. So alam mo talaga na target kasi naipaliwanag naman nila yung paggamit ng budget kahit 11 days lang or 19 days. Ngayon, nung okay naman yung wala silang makitang butas doon, pumunta naman sila doon sa spending sa Nung Davao. Diyos ko po, wala nga kayong nakita doon sa bago eh. Di lalo na doon sa luma. Oo, meron kaming plano. August ako sumulat, November ang saro. So technically, kayong reporters na naintindihan nyo ang budget process, alam nyo na pagdating ng Disyembre, pag hindi mo nagamit ang pondo, nagre-revert sa National Treasury. Humingi ka ng pondo sa presidente, patutulog mo yon sa pansitan? Hindi ba dapat natutuwa tayo na na-implement, nakita mo, may isa tayong leader na kayang mag-implement kaagad ng programa. Yan yung sinasabi natin na mali, na malaking kaibahan ni Leni Robredo kay Inday Sara. Kasi si Leni Robredo nun, pinagmamalaki niya na meron siyang savings. Na ang office niya ay merong savings na tila mo mga 60 million yata. Basta meron siyang malaking savings at tuwang-tuwa siya. Nasabi natin ay tanga. Kaya nga naging budget yan, kaya nga dineliberate yan, kaya mo nga hiningi yan kasi may mga programa ka na paggagamitan mo niyan. So ibig sabihin, hindi mo nagamit yung pera, di hindi mo nagawa yung mandato mo. Diba, humingi ka ng pera para sa project tapos hindi mo nagawa yung project. Ibinalik mo ngayon yung pera sa nanay mo. Ito yung pera, hindi ko nagamit. Hindi ko nagamit kasi hindi ko nagawa yung project eh. Bagsak ako ngayon. Pero nakatipid ka. Kung halimbawa magpapakain ka ng 100 katao, tapos napakain mo yung 100 katao. Tapos meron ka pang natira na kaya pang magpakain ng another 100. So ang ginawa mo, hindi mo na pinakain yung isa pang 100, tinago mo na yung pera kasi savings. Yes, nakatipid tayo. Pero kung titingnan mo, hindi mo naman pera yun. Di sana pinakain mo pa yung 100 para naubos yung pera mo, nagamit mo sa tama, napakain mo hindi lang 100, 200. Ganun yan. Kaya nga yung sinasabi na nagamit mo yung pera sa loob ng 19 days, ng 11 days. Sasabihin ko, oo. Kaya ko nga hiningi yan dahil kailangan ko, dahil may pagkaagastosan ako eh. Mahirap niyan kung hiningi ko tapos binulsa ko, yun ang mali. Yun yung pinaiintindi natin na ang gobyerno, hindi po yan household na kailangan kayong makatipid. Yung pera po ay yung budget nyo sa buong taon, ilang trilyon yan, kailangan up to the last centavo ma-spend ninyo sa mga project at mga advokasya ninyo. Ibig sabihin, nagawa ninyo yung inyong mga trabaho. Ganun siya.
Hindi siya yung katulad ng tay, sweldo mo na naman. Alam mo ba na nung nakaraang sweldo mo may natira ka pa ditong 500? So may savings tayo. Hindi yun ganun. Diyos ko po, talaga naman itong mga politiko natin. Dahil pinag-aralan, sinabgit at napondohan. So ako natutuwa kahit na sabihin mo yung Makabayan Black paulit-ulit at nakapag-tweet mo ako na medyo maasim ang papahayag ni Rep. Manuel, pero kailangan nating itong sinabi ni Bright Naria, humingi ka ng sobrang pera. Tapos yung dahil sobrang hiningi mong pera, itong isang ahensya, nagbawas ka ng pera doon para maibigay sa'yo. Tapos ngayon hindi mo nagamit. Di sana hindi na lang nagbawas doon sa isang ahensya, baka natapos niya pa yung dapat niyang tapusin. Yun yung ibig nating sabihin. Pero hindi naman pwede na halimbawa, humingi ako ng pera para sa microphone na ito. Tapos nung pagbigay sa akin ng pera dahil may extra pa ako, binili ko pa ng isa pang microphone. Hindi pwede yun. Malversation na yun, mga bossing. Langin ang institusyon, ang taong nakaupo sa institusyon at ang proseso. Ma'am, good evening po. Si Admar po ito. At kapansin-pansin, every deliberation sa mga budget ng anumang ahensya ng gobyerno, pag may underspending, pag may mabagal ang spending, galit. Pag may mabilis ang spending, lalo na ito dahil December na nga nahingi at December na na-release, sabi mo nga, naipaliwanag mo, kung hindi nila magagamit, balik yan sa kaban ng, or sa treasury natin, galit pa rin. So saan lulugar po ngayon yung ahensya ng gobyerno sa tingin niyo po, ma'am? At alam mo yung Admar, tama yung mga punto mo eh. Yung meron silang tinatawag na budget utilization ranking. Rinarank yan ng DBM, nagagamit nyo ba? Kung hindi nyo nagagamit, ay sa susunod na budget. Kaya di ba kuminsan doon sa NEP, may request sila, hindi pinondohan sa NEP. Kasi tinitingnan history. Ayan yung hindi pinapaliwanag ng mga mambabatas at ng mga mainstream media. Gusto nila magmukhang gastador si Inday, pero alam mo sa DBM pala may ranking pala ito. Kapag ka nang hingi ka ng pera at nagastos mo lahat, nagawa mo yung mga forecasting mo, kumbaga, ibig sabihin sa susunod na humingi ka ulit ng pera para sa mga proyekto mo, ibibigay namin dahil maayos ang inyong planning. Maayos ang inyong costing, maayos ang inyong spending at disbursement. Ngayon, kung nanghingi ako ng 100 milyon, tapos ang na-utilize ko lang 20 million, may 80 million ako na hindi na-utilize. Yun, bababa ang iyong grado noon sa DBM. Pag humingi ka ulit sa akin next fiscal year ng 100 million, ibibigay ko sa iyo 20 million na lang. Bakit? Kasi 20 million lang naman yung nagamit mo nung nakaraang taon, humihingi ka na naman ng sobra ngayon. Ganun yan. Historically, nagamit mo ba yung hiningi mo? Kung hindi mo pala nagamit, hindi mo kailangan. At to a certain degree, yung reform na zero budgeting, line item, reform yun na hindi lang ngayon pinag-uusapan, noon pa. So, tingnan mo paano magpaliwanag yung mga totoong political, di nga analyst political strategist. Tingnan mo nung nakaraan yung sa TV5 yung kalbo, anong sinasabi niya? Puro fake news. Ito nakita mo kung anong sinasabi niya, naayon dun sa talagang sistema at sina-challenge niya yung media. Media, alam nyo to Alam nyo yan, media di ba? Marami kang pwedeng gawing reform sa budget process, pero kailangan intindihin ng taong bayan, saan ba nagkamali si Vice President? Mali ba yung mabilis nang natugunan? Mali ba yung humingi siya sa Pangulo at ang Pangulo nagbigay? Hindi lahat, nagbigay ang Pangulo. So saan ka lalagay kung gusto mong pondohan yung mga proyekto na sa tingin mo may mandato siya Yun ang hindi ko maintindihan na hindi naiintindihan ng Makabayan Black. She's the second highest ranking official after the president. At ang sinasabi, spare tire lang yon. Di kung spare tire, wag yung siyang bigyan ng pondo. Pero ang daming ilinagay sa kanya ng ating Pangulo. Dapat ba nating sisihin yun? Hindi ba dapat tayong matuwa? Yung isang spare na tao na may mandatong mas mataas pa sa Pangulo,
ginagawa niya yung trabaho? May mali ba doon? So ako hindi ko nakikita kasi yung debate ang call ko nga naging political eh. Hindi naging budget or technical. Iyon nga rin yung inamin ng Makabayan Black no, na sa isang panayam na sinasabi po nila na wala naman silang ebidensya na may katiwalian. 'Di ba? At naipaliwanag naman ni Representative Kimbo din yung proseso doon na alinsunod na rin sa inilabas na 'di ba nagbase sila doon sa desisyon ng Korte Suprema din patungkol din doon sa usapin tungkol sa DAP, no? And kumbaga, walang problema doon sa paglilipat and doon sa paggamit. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit ang SMNI gusto nilang alisin. Alam mo, bago lang itong mga broadcaster, newscaster ng SMNI, maayos tong magtanong. Maayos silang magbigay ng opinion. Maayos silang kausap kesa dun sa... Diyos ko po, sila kung sino... Kayo na magsabi ng kung sino-sino mga political... mga reporter dyan na nag-i-interview ng mga tao. O tingnan ninyo kung paano sila magtanong, mag-comprehend dito sa mga issues. Tingnan ninyo itong mga to. Mga bagito to, wala pang mga titulo to na katulad nila na ang tagal-tagal na nila. Ang lalaki ng mga sweldo nila. Eto mga to, mga bagets pa pero ang gagaling tala ng talakayan. Ng pondo, wala rin nakikitang problema. Pero ang ipinamumukha nila, lalo na alam mo naman yung mga propagandista nila, grabe sila, massive. Halos lahat ng mga organisasyon nila, di ko lang alam kung marami ang organisasyon nila, kung marami bang miyembro, yan yung tanong. Baka puro founder lang ang member din nila. Yun ang ipinapakalat nila sa social media at ipinamumukha na may korupsyon na nagawa si VP Sara. Yeah. Admar, medyo foul nga eh. Kasi makikita mo yung pag-frame ng mensahe nagsimula sa unconstitutional, impeachable, tapos nagkaroon ng framing kahapon lang, 11 million a day. Kaya ba ng sinumang gastusin yan? Tapos nagkaroon ng framing na ikinabit sa West Philippine Sea. Diba? Pagkatapos ngayon, katatapos itong araw na to, mayroong press release na in-identify lang dalawa na ahensya, OVP at saka DepEd and other agencies. Ang tanong ko dun sa press release ni Chairman ko, sandali lang, kung ang pinag-uusapan natin national security, hindi ba dapat kasama ang AFP? Hindi ba dapat kasama ang DND? Ang sinama nyo, NICA, NSC, BIFAR at saka Philippine Coast Guard. Seriously? That is national security for you? Alam mo, ang security, marami yan eh. May security na UMIM, may signal, ang dami. Ang daming uri ng national ng security. So ako medyo hindi naman nagbabagabag. Ang conclusion ko talaga, politika. Kasi politika lahat yung movements eh. At walang pinag-uusapan ng reforma. Kung gusto mong reformahin, edi mag-declare kayo lahat ng inyong mga, confidential and intelligence fund. From the office of the Speaker to the office of the Senate President. Let's declare everything. Let's not, mince and dice. Kasi if you really want true reform, then there should be open discussion. And it should not just be the Vice President or the Secretary of Education. Lahat, tama. Lahat ng may mga confidential at saka extraordinary funds, buksan lahat. O kaya tanggalin lahat. Ganun lang yun. So makikita mo yung linya eh. Tama si former Secretary Esperon. Why were the three given a center stage to question this administration on the use of confidential and intelligence fund? Ako, hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang nangyari sa plenary. Pero may right silang magtanong.
ayusin lang naman nila yung pagtatanong para hindi nagugulo yung taong bayan. Baka natatakot sila, ma'am, na gamitin laban sa CPP, NPA, NDF. Pinoproteksyonan lang siguro nila yung grupo na yun. Alam mo naman, napaka-vocal ng ating pangalawang Pangulo sa paglaban doon sa kanila, and hindi lang naman OVP, hindi lang naman yung confidential and confidential funds ng OVP, pati yung DepEd, pati na rin yung sa militar, lagi nilang kini-question. In fact, ayaw nila, gusto nila ilipat pa nga sa para sa social services, pagtulong sa ating mga kababayan, para siguro tingin ng mga gising na ng mga taong bayan para hindi na sila matiktikan at mamanmanan yung galaw ng mga makakaliwa ang kalaban ng Estado. But Admar, klarado yon. Pag pumasok ka sa arena ng parlamentaryo, sumunod ka. Kung gusto mo, kung ayaw mo sa parlamentaryong proseso, di lumabas ka at sumapi ka uli doon. Ang punto ko lamang, may mga bagay na kailangan may maneuverability ang mga liderato para to confront ang mga risk na attach sa ating governance. Makikita mo, naririnig niyo yung buka. Diba? Ibang-iba ang bansa, ibang-iba ang global order ngayon. Hindi mo alam what will hit you. So kailangan natin may pondo tayong natitira dyan para hindi natin alam ilang bagyo pa. To a certain degree, 20 na bagyo. Pag naging 22, anong mangyayari? Diba? At again, babalik ulit tayo. Yung konteksto nawawala. Bakit ginamit ang contingency at intelligence fund? Kasi COVID. Saan ka kukuha ng pondo? Kung walang pondo, luluhod tayo. So yung mga ganun, kailangan mong i-contextualize. Hindi yung zero-sum game ang tanungan na kuminsan nakakahiya. Kasi may karapat, may role ka as an elected member to explain to the public. Ano ba talaga yan? Ngayon, nung in-explain, questionin mo. I mean, I don't understand even asking for the schedule of the Vice President. Seriously? That matters? So ang akin, nakalulungkot na yung debate ganon. Kaya lumalabas, nagiging politika. Lumalabas na, ito yung mga kalaban ni Vice President sa LCAC. Ito yung sa anti-terrorism. So, lumalabas na klarado sa taong bayan na wala namang talagang nisingkong duling na ituro. Pero, nandiyan sila. They hug on the mic, they ask all questions, and we are a democracy definitely, but to a certain degree, there are things that you need to rein in, and in that House plenary, it was open corral, and anyone can shoot anyone.